Sa pagdiriwang ngayon ng Araw ng Paggawa, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na pag-aralan ang minimum wage rate ng mga manggagawa. Ayon sa Pangulo, kailangang ikonsidera ang epekto ng inflation sa kinikita ng ating mga kababayan. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino ngayong araw sa ika-122nd Labor Day commemoration at sa 50th anniversary ng pagkakatatag o promulgation ng Labor Code of the Philippines sa Malacanang kanina. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo ang muka ng bagong Pilipinas, magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Masa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Sa kanyang speech, sinabi ni Pangulong Marcos na nagpapasalamat siya sa mga Filipino workers dito man sa bansa o sa abroad dahil sa kanilang dedikasyon at suporta sa kanilang mga pamilya na nakaaambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang 50th anniversary ng labor legislation noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Inilunsad din sa event ng Philippine Postal Corporation ang commemorative stamps para sa 50th anniversary ng pagkakalagda sa Labor Code of the Philippines. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, and I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Winelcome ng Pangulo ang mga manggagawa sa Malacanang kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. Naroon din ang development partners ng pamahalaan sa pangunguna ng International Labour Organization. Binigyang diin din ni President Marcos ang pangako ng administrasyon na maging kampyon ng karapatan ng mga Filipino workers sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kaya naman, nanawagan si President Marcos sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board na reviewin ang minimum wage sa kanilang mga rehiyon, kasunod na epekto ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. As President, I call on the Regional Tripartite Wage and Productivity Boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Ang Kongreso naman, hinikayat ng punong ehekutibo na magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga manggagawa. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Ang labor employment naman, inatasan ni Pangulong Marcos na tutukan ang underemployment at mga pag-asanay o training ng mga manggagawa. Kasama sa event sina House Speaker Martin Romualdez, ilang cabinet officials at iba pa. Alan Francisco, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.